Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga bok at welcome back na naman sa Mumunti kong channel. So sana nakapulot na kayo ng kaunting kaalaman mga bok dito sa mga marka na ang deposito nasa loob ng bato. So bago natin pagpapatuloy mga bok, shout out muna ako mga bok Shout out nga pala kay John Paul Ligarda ng Liloan Southern Leyte, Mark Jonas Ispra from Bohol, Flower Roses ng Duha, Qatar, John Michael Espiritu ng KSA, King Eric Tabili ng Dubai, Anthony Zapada ng Canada, Troy Duhay Lungsod ng Saudi Arabia, Boboy Isgira, Maasin Southern Leyte, at kina Bimbi Butan at Arthur Sipalay. Ayan, shout out sa inyo mga bok. Ingat kayo palagi sa paghahanap nyo ng pera sa araw-araw. My sourceless water, from yin and yang, arises to sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So ngayon mga bok, umpisahan muna natin dito sa itong marka na to mga bok, buti nakita ko to dito. Ayan. Itong marka na to mga bok Ayan mga bok. So flat yung dito mga bok. Tapos pa-slide na pag pababa. Bantayan nyo to mga bok, may linya. Tapos ito, kinat talaga to mga bok, ayan. Tapos ayan mga bok sa gitna. Yan, sa gitna mga bok. May dot. Ayan mga bok Malaking hole to mga bok. Ayan. Kasya kamao Ayan. Kasya kamao yung sa hole na to. Kung mapapansin nyo naman dito mga bok, sa kabila, ayan Tarang, parang painter mga bok Ayan pantay lang sila sa bato na yan. So parang itong na to mga bok, parang naka-point doon Ayan mga bok So parang naka-point doon. So ganito yan mga bok. Meron pang mga bok Turi. Yan, Turi sign. So ito, ang ibig sabihin niyan mga bok, inside this rock mga bok So dahil itong bato na to mga bok, yan talagang kabuang bato. Kinat. Yan, buo talaga yan. Tapos nasa gitna yung hole inside this rock. Pero itong na to mga bok, wala dito sa bato na to. Kasi yan, kung mapapansin nyo mga bok, ayan buo talaga ang kinat ng bato na to. Paslop. So, ang nito mga bok, susundan natin yan doon. Aabanti tayo doon. Yan. Bago tayo pupunta dito, pakaliwa. So, yan yung ibig sabihin ng niyan mga bok, Yan. No. Buong bato talagang ginawang marka. So, aabanti muna tayo mga bok. Dahil sa linya na to. Aabanti tayo doon. Yan, hanggang sa babangga tayo kung ano bang babanggain natin. Tapos bago tayo pupunta dito sa kaliwa. So, i-check muna natin yun mga bok. Yan. So dito, ito yung kababanggain natin mga bok. Yan. Pansin nyo ba mga bok? Ayan yung hole. So ito mga bok So halos kasya na naman yung isang kamao. Halos to, papasok pa rin yung hole na yan mga bok.
Ayan. Lampas lang to ng baywang ko mga bok. So ito, lagi niyong tandaan mga bok, pagka mga ganitong hole na papasok, mas mataas ng konti sa baywang ko, ang target natin mga bok, naka-inside rack. So mula dito, i-check natin yung mga bato na nandun sa taas. So ayan mga bok. So mamaya, balikan natin yan mga bok. Kasi ang topic natin ngayon, mga inside rack. Isa to, yung hole na yan na nag-indicate na mula dito sa marka na to mga bok, may naka-inside rack kasi papasok ito, ayan mga bok. So malaliman na naman to. Malalim kasi yung butas na yan mga bok, papasok, ayan o. So umangat lang to ng konti sa alas 9 mga bok. So mamaya, balikan natin yan. Puntahan muna natin yun doon mga bok. So ito mga bok, napakalaking bato nito ano. Bali, isang bato lang ito mga bok pero pinagbabasag nila. Pansinin nyo yan mga bok, ayan o. Yan. Yang nakaumbok na yan mga bok, nag-indicate yan na may naka-inside track. Ano mga bok? Letter C yan mga bok, ayan o. Kung titignan natin dito sa harap mga bok, ayan. Naka-C pa din. Binasag siyang pa C dito, tapos inumbok dito. Ayan mga bok, inumbok. Ibig sabihin yan, may babasagin tayong bato. Yung una, kasi nakasaad ng marka na yan, yan, tapos may hole sa gitna, inside this rack. So pupuntahan muna natin yan doon mga bok, bago tayo kakaliwa. Pangalawa, yung linya na yan mga bok, kailangan nating i-check kasi may babasagin tayong bato. Dalawa target natin mga bok ano. So yung pangalawa, ayun mga bok, sundan lang natin yan. Yung linya na yan mga bok, kung alin tatamaan ba to. So may target tayo doon, at may target din tayo doon mga bok, sa taas. Meron tayong dalawa. So madalas sa marka na to mga bok, ayan o. Kung mapapansin nyo to, ayan. So yan yung Tori markings mga bok. Ayan. Parang paisay no. Pag ganyan. So madalas pagka ganito mga bok, wag na kayong lumayo sa marka na yan. Dahil yan, kadalasan ng marka na to, nasa loob lang ng bato. Lapit lang, wag na kayong lumayo. So minsan mga bok, makikita nyo to, may bato pa dito sa gitna. Ayan. Ang makikita nyo lang na marka, ganito lang. May linya doon sa taas. Tapos binasag dito, binasag dito. Pero sa kaso na to mga bok, tinanggal to. Tori marker yan mga bok. Pag nakita nyo yan sa site nyo, wag na kayong lumayo. At madalas mga bok, ang pointer ng Tori marker na to, yung ano na yan, kadalasan yan mga bok, sa ganitong marka na nakahiga. Tandaan nyo tong Tori marker mga bok, ayan, Tori markings. Kasi minsan crack lang yung nakikita nyo dito sa bato, na ganito ding itsura mga bok. Yan, may dalawang ganyan. Parang pie sign ba? No? Madalas ang pointer niyan mga bok, ito. Ang madalas na pointer ng Tori markings na ganito nakahiga, nasa flooring. So yan yung tatamaang bato mga bok. At ito naman mga bok, ayan, yung pointer na yan, huwag kayong padadala niyan mga bok ha. Lagi nyong alalahanin mga bok si Satori. Dahil talagang pag si Satori na ang pumasok sa area nyo mga bok, hindi lang kayo magpapakamot niyan sa ulo. Talagang makapaghukay kayo o kaya makapagbasag kayo ng bato na walang laman. Literal yan mga bok kasi ayan, nakapoint yan dyan. Itong surface niya, itong flat surface niya mga bok, at yung ano niyan, magkasing pantay lang sila. So, huwag kayong padadala sa printer na yan mga bok.
Kasi walang laman yan, oh. Ayan mga bok, may hole pa dito, patusok. Hindi siya ano mga bok ha, hindi pa alas 12. So para mga alas 10 to mga bok, ayan oh. So ibig sabihin yan mga bok, may dito sa area na to, may naka-inside track. Pansin nyo ba mga bok? Naka-C. Yan. Yan C, tapos may dot. Patusok yan mga bok. So ibig sabihin yan, naka-enclose tayo. So walang laman yan mga bok. Ito pang isa mga bok. Ang indicator na walang yan laman yung bato na yan. So, kung yung nakaumbok na yan mga bok, may deposito yan, dapat itong C na to mga bok, ayan, talagang malalim yan mga bok, oh. Naka-C. Dapat itong C na to, nakaharap dyan. So, dun yan nakaharap yung C na yan mga bok, ayan oh. Ayan mga bok. So, ibig sabihin, walang laman yan. Nakapoint yung bato dito, pero itong C na to mga bok, ayan, yung C na yan nakatapat naman doon. Lagi niyong bantayan, yung markings na yan mga bok, turi yan. Madalas ang printer niyan dito. So dito, unahin muna natin to. Siyempre, ito yung natatamaan ng ano mga bok, ng turi marker natin. So ito yung ano mga bok, ito yung may markang IC. Yan, I, tapos C. Sa baba lang mga bok, ayan. No, pansin nyo naman. Siguro, sa nakita lang kasi binabaan ko yung brightness ng cellphone ko mga bok. Ayan, ito IC, tapos cover. Small, cover, or shaft. Yan. So, yan lang yung ano niyan mga bok. Yan yung itsura niyan. Tapos dito lang sa baba mga bok, may mga bato dito, ayan oh. Parang bilugin ano. Yan. Pansin nyo ba mga bok? Ayan. May bato dito. Tanggal ba kaya to? Hindi kaya. May bato dito. Tapos, may isa pang bato sa ilalim. Kilala nyo ba yan mga bok? Tapos may katabi pa dito. Ayan mga bok. So, hindi to si pagong mga bok ha. So, yung ulo niya, kung titignan natin, parang pagong lang mga bok ano. Pero ito yung palatandaan mga bok. Ayan. Pinutol yan mga bok. Parang nakaliter C pa to. Ayan. Nakaliter C yan mga bok. Ayan o. Yan. So, ibig sabihin yan mga bok, half turtle. Si Kappa pa rin yan, na may hole isa. Yan. Malalim yan mga bok. Sa kabila din may hole na maliit mga bok. Ayan. Malalim din. So, nakapaikot sa kanya yung mga bato mga bok ano. Yan yung itsura. May napipicture ba kayo niyan mga bok? Kung ano itsura? Ayan. Tapos, yan sa harap niya mga bok. May inuka din dito. Yan, cover pa rin. Yan, sana makita lang to. Tapos dito mga bok, ayan may hole. No? Patusok. Alas 12. Below yan mga bok, ayan o. Under, down, or below. Yan. May hole din dito mga bok. Na, yung hole na yan mga bok, papasok. Hanap lang ako ng ano. Ito. Ito maliit-liit na mga bok. Wala na, sisipa na. So parang nasagad na to mga bok. Tandaan yung parang may linya. Ayan, may guhit yan mga bok. Yan, guhit na yan. Yan. Darang, 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 darang.
kalalim. Ang lalim ng mga buko. Kita nyo ba? Oh, ang lalim ng butas. Yan yung itsura niyan mga bok. Yan. So dito sa harap, ganyan naman yung itsura niya. So medyo maliit lang niya bato mga bok ano. So ito pa yung isang indicator niyan mga bok. Ayan mga bok yo. May hole na paganyan yung ano niya mga bok. Ano. So parang alauna. Mga alauna mga bok ano. Papasok, patusok. Ibig sabihin yan inside. Kasi hindi ganito. Hindi yan naka-inside mga bok. So malamang sa malamang pwedeng hukay, pwedeng basag. Pero yan mga bok, lahat ng mga hole na nakaganyan, nakatagilid, so naka-inside mga bok, inside rock. At dito sa bato na yan mga bok, ano? Pansin nyo ba mga bok? Talagang matulis mga bok, ano? Yan. So, painter natin mga bok, tinuro niya kung saan yung naka-inside. Nasa ilalim mga bok. Sa ilalim ng bato. So, ganito kasi ang ano dito mga bok, sobrang lambot kasi ayan mga bok yung itsura niyan. No. So, dito naka-curve lang. Pero kung doon tayo sa karas at titignan natin to, naka-point naman yan dito sa baba. Na kung saan, may hole na patusok papasok doon. May nakasaad dito below or under at may nakasaad ditong small cover or shaft. Yan. So yung indicator dito mga bok, sinira na ng taga dito. Ayan mga bok. So may indicator to dito, letter D. Pero parang ito yung flat, tapos ito yung naka-curve. Na kung saan naman mga bok, nakaharap naman doon sa bato na yon. So ayan. Yan yung itsura ng bato. Hindi natin makikita mga bok ano. Yan yung itsura ng bato mga bok. Parang aso, yata. Na nagpapahinga. Parang nagpapahinga nakaganyan sa ano, bato. So, aso. So, ayan mga bok, meron tayong isa. Yan, i-check naman natin yung bato na yan. So, yun yung palatandaan natin mga bok. Ayan. Yung bato na yan mga bok, yan yung may hole. Malaki na kasi yung daliri ano. So, nandun lang yung target natin mga bok yo. Yung parang aso. So, dito naman sa taas mga bok, ito yung palatandaan niya mga bok. Ayan o. Isa, dalawa. Yan, malalim. Yan, malalalim yan mga bok. Tapos dito, yan malalim, papasok din yan mga bok. Ito yung pinakamalalim sa kanila. Talagang papasok. So, itong araw na to mga bok, ayan o. Kita ba? Yan yung araw na yan mga bok. Si Pagong tatamaan yan. Ayan o. Nakapunch yan mga bok. Yan. Winter yan. Ito talagang tinapyas ito mga bok. So doon pupunta kay Pagong. Ayan, nandyan si Pagong sa likod ng nyug na yan. So, ito. Kappa method na naman mga bok. Isa, dalawa, tatlo. Andun yung pang-apat na butas mga bok. Yan. Si Kappa method. So may apat tayong target dito mga bok ano. So yung hole na yan mga bok, ayan, nag-indicate yan ng deposito.
So alin ba yung deposito natin dito mga bok? So may naka-inside mga bok, ayan o. Yan, tunneling. Ito, yung mga dudukutin natin dalawa. Tunneling yan mga bok na may naka-inside din, no, dukot. Ayan, Kappa method. Ito yung marka ni Kappa mga bok, ayan o. Nakahilera itong tatlong butas na yan. Yan, yan, tatlo. Nandito yung isa. Pansinin nyo itong mga bok, yung marka na yan. Break this rock, yan. So, break this marker na rin kasi may hole dyan. Ayan mga bok, oh. Oh, kasi ito na may hole sa baba. So, break this rock. Pansinin nyo yan mga bok, ayan, oh. Yan, may kanal. Talagang dun bababa yan mga bok. Sa hole. So, ito yung mga pointer natin mga bok. Ito yung ano, yan, pointer natin yan mga bok. Talagang cuttings yan mga bok, ayan, oh. Kinat yan. Yan. Walang ano dito mga bok, ha. Wala siyang tawag nito. Walang linya, no, na lumabas. So, ibig sabihin, itong arrow na to mga bok, inverted. Dito yan. So, instead na pupunta tayo dun mga bok, sa taas, babalik tayo dito. Kasi walang linya na lumabas doon. O kaya dito. So, dito yan mga bok. Ayan, o. Yan. Parang ano yan mga bok. Parang eye. Parang mata ba. Yan. Tapos may hole dito. Nag-indicate na inside. Ayan mga bok. Ayan. Papasok na naman tong butas na to. Naka-align yan mga bok. So, person pa rin yan. Yung code na yan, ginamit yan sa person mga bok. At sa code ng umbrella. So, parang letter D yung umbrella mga bok. Ayan. Pag ganyan, o. So, target natin mga bok, naka-curve o kaya flat. Yan yon. Ito yung indicator natin mga bok. So, ito yung bowl ni Kappa mga bok. Yung ulo niya na nalalagyan ng tubig. Ito yon. So, ibig sabihin, nakain na ni Kappa. Kasi nandito yung C. Andito rin yung dig on this side. Naka-kurbang pa si mga bok. Yan. Hanggang baba. Naka-C ang ano nito, half circle mga bok. So, dig on this side. So, ito na. Kasi dito, pababa. Yan. Pababa dito sa hole na to. May isang indicator pa to mga bok. Ayan, o. Ang hiragana to. Ayan mga bok. Yan. Sana makita lang to. Tapos itong linya na to mga bok yan. Ang hiragana to. May ano pa pala dito mga bok. May naka-inside pa pala. Ayan. So, ibig sabihin yan mga bok. Sa treasure hunting, ang meaning nito mga bok, dalawa. So, katakana to. Hindi number to mga bok, ha. TO. So, sa treasure hunting, ibig sabihin yan dalawa. Naka-inside mga bok. Ayan. Naka-inside. Dahil ito yung nagsasaad na dalawa sila. 2. So, yung isang markings dito mga bok, hindi na yata makita. Ay. Ito. Yang C na yan mga bok, ayan, o. Ito yung pangalawa nating target mga bok. Ayan. Hanggang doon. Yung linya na yan. Yan. Ito, pa-curve na dito mga bok. Tapos sa tuktok niya mga bok, may linya pa din. Ayan. So, ibig sabihin, ang target natin mga bok, yung isa, ayan mga bok, ito yung tuktok, no? Yan, ito yung tuktok, pero nasa gilid lang yung target natin. So, yung pangalawa mga bok, talagang literal, nasa tuktok yan. Ayan mga bok. So, yan yung linya mga bok, ayan, o. Yan, pag ganyan doon.
Tapos yung linya naman ito. Yan. Hanggang dito lang. So dalawa sila na may naka-inside rack mga bok. Ito yung palatandaan mga bok kayo. Inside, tapos ito yung rack. Talagang kinating siyan mga bok kaya no. At dito mga bok, hindi na makita yung wala na. Hindi na masyadong nakikita mga bok. Parang letter P ito mga bok. Flag ba? Yan, flag. So yung kasunod nitong marka mga bok, hindi ko to masyadong makuha kung ano pinahiwatig eh. So parang 7 na lang ang nakikita dito mga bok. Metal. Tapos ito, yan mga bok, half na square. Tapos may may nakasulat sa loob mga bok. Yan, parang cross. So ngayon hindi na masyadong nakikita mga bok, ayan no. Yan yung kanto ng niya. So inside, ayan yung pina yan mga bok, mouth. Tapos ito, shaft. So ibig sabihin shaft of meaning. May dot pala dito sa mga bok. Sa dulo ng, ayan, yung sa flag na to. Yan, sa dulo ng flag, nandito sa dulo, ito pala. Nandyan yung hole. So, ibig sabihin, dahil dalawa ang target natin dito mga bok, nakasaad doon, sa hiragana 2, dalawa, na nasasaksakan ng flag mga bok. So, yung una, ito. Yan, may malalim na hole. Yung una. So, hanapin pa natin yung pangalawa mga bok. Yung pangalawang bato, kailangan may hole din sa tuktok. Malaki mga bok. Pinakatuktok. Kasi ito, ang tuktok ng bato mga bok ito. In-slice to, tapos flat dito. So, yung target natin nasa kanto. Katulad din ng marka na yan mga bok. Ayan o, kung mapapansin nyo. In-slice din yan. Yan mga bok no. Ito, nasa kanto lang tayo. Wala tayo dito sa tuktok. Hindi gaya ng isa na to mga bok. Ayan. Talagang nasa tuktok ang So, dalawa sila. Yun ang kailangan nating hanapin. Dahil yan yung kasama niya. So, meron na tayong dalawang mga bok. Nandun yung isa. Andito yung pangalawa. Nandun yung Turkey markings natin mga bok na may kalabaw. So, yun lang yung palatandaan mga bok. May pointer pa pala dito mga bok eh. Oh. So, isa na naman to sa code ni Satori. Talagang may pupuntahan to doon pero wala na yan dyan mga bok. Yung tatama lang dyan dito sa dulo ng bato. Tapos yung sa dulo din ng isang bato, tatagos yan doon, pababa pang na yan mga bok. So, ang sinasaad lang ng marka na to mga bok, code 5, ang center. Hindi yan pointer. Ayan yung stopper mga bok, sa baba. No? Pinutol siya. So, hindi siya pointer. Dahil meron ditong cuttings. Ibig sabihin, center lang mga bok ang tinutukoy niyan. So, dito mga bok, ito yung pinakasentrong bato. Yan. Ayan, may bato doon. Yan yung pinagmarkahan mga bok. May bato sa baba. Malalaking bato yan mga bok na nakapaikot dito sa bato na to. Yan, tapos hinati yan. May malaking bato pa uli. At ito yung pinakamalaki na hinarang sa kanya mga bok. Yung bato na yan. So may target tayo doon. Ito yung may huhukayin. So yan yung nakasaad niyan mga bok. Ayan o. Nakaprint mga bok ano. Pero dahil sa wala namang tatamaan yan doon mga bok. Dahil kasunod ng nyog na yan, pang na. So ang sinasaad lang yan, ang center. Code 5. So ito yung center. Anyan yung itsura ng mga bok.
tinapyas yan dito, flat, ang target natin nasa kanto. Ito yung tuktok ng bato. Pansinin niyo mga bok. Oh, may nakauka na sa baba lang yan mga bok. Ayan, may target ano mga bok. Talagang binigyan nila ng ano to. So, hindi lang masyadong halata to kung hindi mo alam ang mga marka na nilagay nila. So, sa ano na to mga bok, may poison to ha. Hindi natin to maniin mga bok dahil tinadtad nila ito ng poison. Ito pa pala mga bok, ayan o. So, may hole dito mga bok, ayan. Natabunan na ng ano. Hole, 2, 3, 4. Apat lang, apat lang na hole pala mga bok. Ay, ito yung panlima. Lumihis. Pero ito yung naka-align mga bok, ayan o. Isa, yan yung pangalawa, pangatlo, pangapat. Ay, ito pa pala. May isa pa pala dito mga bok. Yan. May isa pa pala dito. Yan, nakahilira talaga yan mga bok. Ayan o. Ito, yan. Yun. Tapos yung isa. Nakalinya. Lumabas lang yung isa. So, ayan yan mga bok. Naka-inside. Double hole yan mga bok. So, mula doon, papunta tayo doon. Babangga dyan sa wall. Papaakyatin natin dahil sukat ito. Ayan mga bok. Sukat yan. Yung 5. Papunta doon. Kukuha pala to ng 12 feet mga bok. Kasi hiwalay itong dalawang hole na to. Ang magkakasama itong 4. Yan, 4 na hole. So, yun, all in all, 6. So, ita-times natin lang mga bok times 2. Kasi hiwalay yung dalawa. So, mula dito, magsusukat tayo ng 12 feet. Ayan mga bok. Sundan lang natin yung linya. Hindi tayo magsusukat papunta dito mga bok. Yan, hindi tayo magsusukat papunta dyan dahil hinarang na ito. Ayan mga bok. Talagang kinatings yan. No? Nakaharap papunta doon. So, hindi na tayo magsusukat dito pa kanan. Pakaliwa tayo mga bok. Ang sukat natin. At dito mga bok. Yan, indicator na may mababaw. Mababaw lang mga bok. May maliit. Oh, dahil ayan. So, sa mga ganito, mga bok, lagi nating tandaan, pag may malalaking hole, hindi ibig sabihin yan malaking deposito. Ang sinasaad lang nito mga bok, itong malaking hole na to, mula sa pinagmarkahan dito, may malapit lang na deposito. Kaya sobrang laki, dahil sobrang lapit na rin ng deposito. So, yung una mga bok, yung una nandito lang. So, kukuha yata ng 12 feet din yata mga bok o mga 15 ba. So, nandito yung isa. At mula dito sa hole na to mga bok, naandun lang yung target natin. Lagi nyong tandaan mga bok, yung malalaking hole, ibig sabihin yan, ito, katulad nito, bilog na bilog. Ayan, oh. Kulang pa nga yung isang kamao ko mga bok. So, ibig sabihin yan, may malapit na deposito dito sa bato na to. Mula dito sa pinagmarkahan nila. So, ito yung indicator natin ng bulati mga bok. Ayan, sana makita lang to. No? Ayan, bulati yan mga bok. Poison markings yan mga bok. Ayan, bulati lang natin kung titignan to mga bok. Pero, poison markings yan mga bok. Na kung saan naman, tignan nyo yung ulo niyan mga bok. Nakaharap pa rin papunta doon. Isang walang kwentang marka mga bok bulate. Isa to sa Japanese yokai mga bok, itong bulati na to. Yan. Nakalimutan ko lang yung Japanese name nito mga bok, itong bulate. Yan mga bok, papunta yan doon. Talagang yun, tinutumbok ng poison marker na to. Ayan. So, meron tayong isa. Pangalawa nandun sa baba.
So ito, pinaikutan talaga to mga bok. Malalim na naman to. So malamang sa malamang ang deposito nito mga bok nandun na naman yan sa ilalim. Kasi pag si Kappa ang dumukot, pinapasok niya yung buong kamay niya. Ayun. So may dalawa. Puntahan natin yung iba pa doon mga bok.